condolence. Nakakalungkot ka kasi pinagpilitan na ito dito. Ano lang, what is your, nung clear na wala na nga, anong reaction ng family o how do you react about it? Paano nga nila? Well, kasi sinabi naman namin sa statement na he was sick. So, parang alam namin na malapit na. And nasabi naman namin yung lahat ng gusto namin. I love you, salamat sa lahat and all. And parang siguro kahit sobrang lungkot. And first time ko kasi na immediate family, magulang, gano'n. So, siguro there are no words na may describe. Kasi first time talaga yung gano'ng loss para sa akin and para sa family. But at the same time, for me, there's, kahit sobrang hirap, may peace and freedom. Dahil parang feeling ko, nakalaya siya dun sa sakit niya, sa paghihirap. So, yeah, parang no more suffering, no more. Alam ko na, kahit yun, kahit masakit, isa na better. Gano'ng katagal nyo nang alam na may sakit yung father niyo? Before... Kasi naging lihim ka showbiz siya eh. Oo, hindi masyado eh. Months na rin. Hindi ko nagkikwento kung anong specific. Pero like, bilang months na rin. Ilang months siya. How you will describe him as a dad, as a father? Sobrang bibo, sobrang protective, stage father. Hindi kami yung masyadong words in terms of like, I love you, I miss you. Pero nandyan siya palagi. And love language niya, acts of service. So kunyari, nasa labas siya, iisipin niya anong pagkain gusto ko. Or kunyari sasabihin ko, gusto ko yung chocolate na to. Bibili siya ng sobrang dami. As in like, OA naman, like, ganun siya yung maalala niya kung gusto mo. And then syempre nung nag-showbiz ako, gusto niya malaman lahat ng update. Tapos naalala ko yung first taping day ko ng Batang Quiapo. Hinatid pa niya ako sa kotse. Parang first day of school. So, ganun siya. And sa friends niya, syempre, my gosh, first and second night dito, punong-puno, parang sobrang overwhelming. So, alam namin na that was the kind of person he was, na sobrang love talaga. Tara, nabanggit ni Jaime Fabregas na ang muling time daw niya nakausap ang dad mo was actually nung hinabilin ka sa kanya. Yeah. So, how did Jaime Fabregas first approach you? Kasi nga hinabilin ka. Ang sinabi pa niya na, hinabilin ka ng tatay mo sa akin. Actually, kasi I think when nung nakita sila, we were working together na. So, nung first time ko na-meet si Tito Jaime, sabi ko, I'm the daughter of Ricky, ganyan. Sabi ni Papa sa akin for me to hug you. Tumawag Yeah, tapos sabi niya, oh my God, okay, I'll hug you. So, parang, siguro nga dahil sa magandang reputation and magandang na-build ng dad ko, na-extend yun sa friends niya, like Tito Jaime. Parang na-extend yung love and care. Kaya siguro nung sa iba din na mga nami-meet ko sa showbiz, anak ka pala ni Ricky, so aalagaan kita. So parang na-extend yung care. Advices mo na ibinigay ng father mo sa'yo nung bago ka pumasok sa Batang Quiapo? Remember yung natatandaan mo? Yung ano talaga, professionalism muna. And then, just do your best. Dapat alam mo kung anong ginagawa mo. And kung hindi ka naman sure, like normal naman yung may mga performances ka na ayaw mo and may mga pagkakamali. Parang kailangan mo lang learn from it. Tapos nandyan lang siya to ask for help. And then, nandyan ang mga director mo. Ask for help. You can ask for me. You know, your dad is very proud of you. The last time I talked to him, Really? I think sa weekly Mother TV, nabanggit niya na proud siya sa'yo. Ano yung reaction about this when you enter the business? Kasi yun nga, like I said kanina, hindi kami masyadong hindi siya masyadong yung papuro. Like, ang galing-galing mo, like, proud na proud ako sa'yo. Pero siguro na-feel ko, dahil yun nga sinasabi ng mga friends, and the way ups na excited niya ako panoorin and all that. So, siguro now that especially that he's gone, basta treasure ko. Pero alam ko na yun, ever since, kahit hindi niya sabihin. Do you dream na makatrabaho yung father mo or nung sumasok ka sa showbiz? Ay, katulad ko nung iba na parang natatakot or na-intimidate, parang Hindi, actually talagang intimidated ako. And kahit sa mom ko, alam niya na, alam kong nape-pressure ka pa rin. O ngayon, kasi since baguhan pa lang ako. Pero siguro nga ngayon, basta sa bawat gagawin ko, inspiration ko siya. And I'll try to give the same dedication na binigay niya sa work niya. And
iisipin ko palagi na sana ma-proud siya. Ricky, ano kasi si ating si Ricky nagbigay siya ng parang statement na nakiusap siya sa mga nagpapakalat ng mga pictures sa hospital. Yeah. Ano lang ang reaction about it na kumalat Yung pa rin family. siya na ang dami pa rin nagkalat ng mga pictures na yun. Yeah. Siguro, yun, hindi rin, yun kasi sa social media ngayon minsan pag yung picture nasa group chat and all that, ang dali-dali screenshot. Siguro, yun, nalungkot lang kami kasi very private ang time na yun sa hospital and hindi naman lahat dumadalaw unless super close, parang, yun nga, close friends, best friends, or family lang talaga. Sana hindi na mas kumalat pa yung ibang picture or sana ma-take down. And sa mga ibang situation na to, sana hindi na maulit sa ibang artista. So syempre, mahirap na nga yung grieving process. And mas mahirap pa kung may mga ganong instances. Ara, ano yung greatest lesson na natutunan mo from your time? Just be a good person. Treat everyone with respect. Parang, di ba, sobrang galing niyang artista and director and all of that. Pero nakikita ko ngayon, pag may mga lumalapit na friends, ang naaalala nila is your dad was always there. He was such a good person. So, syempre, despite the talent that alam na natin na nandun sa kanya, it's really yung heart niya. Tuloy-tuloy na ba yung pag-showbiz mo? After Batang Quiapo, may mga follow-up projects ka na bang aabangan? Kasi napansin din yung galing mo sa Batang Quiapo, Ay, di ba? thank you. Well, after that, will be premiered yung Fatherland and I got to work with Director Walamangan. After that, wala pa naman. Siguro, wala. Ang hirap din kasi ang time na to. So, sana after this, gusto ko rin siguro maging busy ulit. Siguro makakatulong din yun sa akin. Makalimutan mo. In this time na to do something I love, time with the right project. I'm excited After naman. working with Coco, di ba? As a director, as an actor, sino pa yung mga gusto mo mga makatrabaho? Kapamilya. May Joshua Garcia, sila Daniel Padilla, Catherine, always been Catherine pa. Sobrang dami. Ayun. Ara, Tama. since of course through the eulogies or interviews nalaman ka natin na si Ricky Bauer is mahilig kumanta talaga. Na he loves singing. So I Yeah. wonder kung as a kid na if he sang to you, sang you lullaby. I don't remember. Parang I don't remember if singing me to sleep. Wala na akong memory na gano'n. Basta every party, sila Tito Pip, Sila. sila... Hindi pa kayo nag-duet For ever sure. sa video. Parang hindi. Sinusolo. Do you sing also? Karaoke. Hindi yung formally. Okay. Pero ano, very proud sa yung tatay. Every time nakakausap na, bukabilig ka niya, napakita niya yung pictures mo sa akin. So, how do you feel about it? Parang, ganun siya talaga sa'yo. Overwhelmed siya kahit hindi niya sinasabi. Kasi yung nga like I said, hindi siya masyadong papuri. Hindi yun kami. Pati ako But sa'yo. Pero pag sa amin ng mga ano niya, siguro mas ganun siya. Mas papuri siya sa ibang tao pero hindi sa akin. Although, ayun nga, alam ko naman that he's very proud no matter what. And sobrang thankful lang. Alam ko na nandun siya. Now that he's gone, mas iti-treasure ko yung pagiging proud. anong laging ano niya? Anong laging sinasabi niya? Bili niya sa'yo? Although sa amin sinasabi niya dati, pero sa'yo ba? Paano ba siya? Like, kung artista ka, anong sinasabi niya sa'yo? Una talaga yung professional maging mabuti ka. Kasi sinasabi niya na bilang director niya, mas gugustuhin niya magtrabaho sa people na kahit hindi pa masyadong siguro expert, baguhan, basta nandun yung willingness. Rather than akala mo na magaling ka na. Yung parang sa daddy mo nagdidirect, Makatapos with friends, hindi yung formal na performance. And directing, hindi ko pa nakikita sa success. Siguro one at a time, acting mo. And ano mo naman na-invade mo naman ang acting. Actually, nagka-mark ka na, di ba? Napansin ka na sa Batang Quiapo. Kaya nasa... Direct ko next project. Bigyan na daw next project. Hindi. Sobrang thankful ako sa buong team nila. Lahat sila nila. Ang
ang ganda ng family ko din binigay doon. Yeah. How do you find Exposure-wise, role-wise, ang ganda ng... How do you find Coco as a director and as co-actor? Ano siya, at first akala ko matatakot ako. Siyempre, ko gano'n naman sa starstruck ako. Pero, ginawa niyang comfortable for me. And parang kung kunyari, kung may gusto siyang may achieve, kung i-correct niya ako, talagang maayos niya akong nagagalit. Hindi naman siya nagalit sa'yo or Hindi nasigaw? naman, kahit minsan di ba on the spot, no, nang Kasi wala meeting kayong for script, that. wala kayong Minsan, oo. dialogue. Minsan binabago niya, pero talagang nandun yung trust ko for him and yung team niya. Kaya naging super good experience. Thank you. Condolence po.